Champion Manny Pacman Pacquiao. Manny, magandang umaga and welcome sa ating programa dito sa Sports Radio. Magandang umaga din naman sa inyong lahat dyan sa buong sambayan ng Pilipinas. Okay, so Manny, una-una siguro tatanong natin kumusta na ba yung ginagawa mong preparation ngayon? Less than 2 weeks bago yung laban mo against Juan Manuel Marquez. Okay naman, ready na kami. Ready na ako sa fight. Wala nang problema. Naka 121 rounds pa kami sa sparring. And sa next 2 weeks, Manny, ano yung crucial na gagawin mo para sa preparation mo nito kay Marquez? Tuloy-tuloy pa rin ba yung sparring na gagawin mo? Pababa na kami ng ensayo. Mag-umpisa na kaming pababa ng linggo na to. Para hindi masunog sa ensayo. Oo. Actually, Manny, isa lang gusto rin maitanong sana sa'yo with regards to your preparation dito sa laban na to. No? Matagal ko nang nasusundan yung laban mo and syempre, mga kababayan natin, kabisado na kung paano ka mag-ensayo. Kung maikukumpara natin, Manny, itong ginagawa mong preparation ngayon sa mga dati mong naging preparasyon, anong difference, anong pagkakaiba ng ginagawa mong preparation ngayon kumpara doon sa mga ginawa mo kina Morales, kina Barrera? Gaano katindi ito, Manny? Siguro masasabi ko na ito ang pinakamatinding ensayo ko dito sa Amerika. Mula nung 2001 na nag-start ako dito nag-training sa Amerika. At talagang pinahirapan ko yung sarili ko. Hindi ako lumalabas dito. Ang ginagawa namin araw-araw, 36 rounds, 33 rounds every day. So, yung first fight mo, Manny, against Marquez, which happened nearly 4 years ago, naging controversial in decision, pero ang pinagkaiba nga is that compared ngayon, mas matanda siya ng 4 years. Sa tingin mo magiging factor yun para kay Marquez? Hindi naman siguro dahil grabe din nakanda yung Marquez. Isayado din siya sa fight na ito. At inaasahan kung magandang laban ito. Si Marquez, kung may kukumpara mo sa ibang mga nakalabang mo Meksikano, lalo na yung dalawa, kay Barrera and Morales, gaano mairarang, kumbaga, itong si Marquez as compared dun sa mga matitinding Meksikanong fighters? Sa tingin ko, pareho man lang sila, pero iba-iba lang style. Pareho man lang na magagaling na boksingero. Hindi ko naman ina-underestimate si Marquez. Alam mo, Manny, even yung trainer mo, si Freddy Roach, napapag-usapan namin sa interview namin dito, yung future mo and even yung mga fans mo, nandyan yung laban against David Diaz, against Ricky Hatton, and even against Oscar De La Hoya, may Floyd Mayweather pa. Ito ba mga napapag-usapan, Manny, pag nababasa mo at nakikita mo? In a way, nakakatulong din ba ito? Nakaka-motivate din sa iyo for you to give your best against Juan Manuel Marquez? Sa akin, hindi ko naman iniisip yung basta pag may fight ako, nakafocus ako, nakakonsentrate ako doon sa fight ko. Kaya na mabuti, ginagawa ko. Okay. And Manny, meron na ilang mga katanungan yung kasama natin, kapartner natin dito sa ating programa, si Mr. Renato Lirios. Hey, good morning. Good morning, good morning. Manny, isa lang yung aking katanungan, kong very basic area, sa timbang natin, kasi nung 30 days before the weigh-in, nung laban mo sa grand finale kay Morales, timbang ka na ng 135 lamang. Samantalang dito sa kay Juan Manuel Marquez sa March 15, March 16 sa atin, tumitimbang ka, lumalagay sa report ng 140. Doon kay Morales, wala kang naging difficulty sa 135 before the 30 days weigh-in. Dito kaya kay Juan Manuel Marquez, dahil nag-register ka at 140, no difficulty pa rin kaya sa timbang? Hindi naman, hindi masyadong mahirap pa. Although mag-register ako ng konti, pero hindi masyadong mahirap sa timbang sa 130. Nakakaasa ba kami, Manny, na yung kung tawagin ay last minute weight problem, wala yun? Alam niyo, yung mga lumalabas na balita dyan na tumaba ko, hindi naman totoo yun eh. At siyempre, payagan ko ba naman yung sarili ko na maging overweight ako, ako rin na mahirapan sa taas na ring. Kaya nga ako nag-prepare ng mabuti para lahat, everything is okay. Kaya ginagawa ko ang lahat ng dapat na magagawa.
Sa ngayon kaya man, ilan na yung ating timbang? Itong oras na kausap kita ngayon, mga ilan na kaya para naman na mawala yung worry namin lahat dito kung sakali man. Hindi pa ako nagtimbang ng weight ko mula nung timbangan kami nung last month. Last month, Okay naman yan, hindi naman ako dyan, pero meron kasi ibang mga tao na sobra pag magbalita, sobra. Mhm. So medyo, tapos hindi totoo, pangit. Oh, but in a way siguro, Manny, kahit pa paano nakaka-motivate sa iyo, no? For you to give it your best pagdating sa pag-ensayo. Kasi kami kasing mga boksingero, ang kalaban namin, siyempre, inalagaan namin yung training, tatlo yun training, timbang at saka sa fight. Unang-una, training ng mabuti, tapos sunod, pangalawa, timbang, at siyempre sa fight. Okay. Dito sa conditioning, Manny, alam naman natin na matagal kang nag-ensayo under Justin Fortune. Ngayon ba meron bang kapalit na conditioning coach in preparation for Marquez? Meron naman si Eric Brown. Eric Brown. Ngayon lang ito nagtrabaho for you. Matagal na sa gym to. Lagi niya nakikita yung ensayo ko. Noon pa. And anything special about Eric Brown? Na ano bang kakaiba sa kanya compared kay Justin? Ganun man din yung pareho man lang silang Justin saka si Eric Brown. Pareho man lang silang pareho lang ginagawa nila. Okay. And with that, Manny, we thank you very much sa time na binigay mo sa amin. Napaka-precious para sa amin dito sa Sports Radio and sa mga tagahanga mo. But before we end, Manny, baka meron kang mga konti pang mensahe sa mga nakikinig dito sa Sports Radio, lalo sa ating programa sa Sports Chat. Salamat. Maraming salamat sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Sa lahat ng mga Pilipino, maraming salamat. Sana supportan niyo ako sa mga darating kong fight.